Pinasinayaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 55th Asian Development Bank Annual Meeting of the Board of Governors. Personal kasing dumalo ang presidente sa taunang pagpupulong ng ADB kung saan inihayag niya na isang magandang pagkakataon na makaharap ang lahat pagkatapos ng 2 taon bunsod ng pandemya at sabay na harapin ang new normal. Anya, bit-bit umano nila ang layunin na sama-samang makatrabaho ang ADB upang talakayin ang iba't ibang issue hindi lamang sa loob ng bansa, ngunit maging sa kabuuan ng Asia-Pacific region. The partnerships once again that we will forge in these talks that we will be having after 2.5 years of virtual meetings, I think will really be lighting the way of what we are going to have to face in the near future as we navigate our way towards the new post-pandemic global economy. Dagdag pa ng presidente, simula umano nang mabuo ang ADB, isinusulong na nito ang social at economic development. Ito umano ang matibay na kasama ng gobyerno upang makuha ang matagal na minimithi ng bansa. Kaya naman ayon sa Pangulo, nananatiling committed ang gobyerno sa ADB sa anumang assistance na maibabahagi para na rin sa kapakanan ng bawat Pilipino. As President, it is certainly my duty to ensure that the government remains committed in the efficient and effective utilization of this institution's assistance for the full benefit of all Filipinos. Sa gitna nito, inihayag ni Pangulong Marcos na bagamat walang kasiguruhan ang pagharap sa mga hamon ngayong patapos na ang pandemya, sinabi nitong isa lamang ang tiyak. Hindi na makakabalik ang bansa sa kung ano ang nakasanayan noon. Kinakailangan nating harapin ang tinatawag na new normal. Matatandaang ang ADB ang isa sa pinakaunang institusyon na nagbigay ng may 3 milyong dolyar upang makabili ng mga kakailanganing medical equipments noong kasagsagan ng pandemic. At bilang Pangulo, pinasalamatan ito ng punong ehekutibo. Masaya umano siyang malaman na iisa ang layunin ng ADB at ng gobyerno. Samantala, ang pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos noong nakaraang linggo ay nangangahulugan na makakakuha ang Pilipinas ng may 4 na bilyong dolyar na pamumuhunan mula sa iba't ibang sektor. Base sa datos ng pamunuan na inilabas ng Malacanang, ang mga ipinangakong kasunduan sa negosyo ay tiniyak ng Pangulo sa pagbisita sa Amerika kung saan tinatayang nasa 3.9 billion investment ang mapupunta sa Pilipinas. Nangangahulugan na rin ito ng 112,285 na employment generation o trabaho para sa mga Pilipino. Ang mga pamumuhunang ito ay manggagaling sa iba't ibang sektor kagaya ng Information Technology and Business Process Management o IT-BPM, data centers and manufacturing. Ngunit ang pagtataya ayon sa palasyo ay hindi lubusang sumasailalim sa buong potensyal ng pamumuhunan sa hinaharap ng iba't ibang mga kumpanya na hinarap ng Pangulo at ng Trade Department sa New York. Sinabi kasi ng mga kumpanya na buo ang kanilang interes para sa mga bago at iba pang investment sa Pilipinas, ngunit ang kanilang plano ay kailangan pang mapagtibay. Kahapon, sa grand opening ng bagong terminal building sa Clark International Airport sa Clark Freeport, Pampanga, muling inihayag ng Pangulo na ang Pilipinas ay bukas para sa kalakalan at nakahanda umano ang gobyerno na palakasin pa ang relasyon sa pagitan ng bansa at ng mga potential investors. And this facility is essentially a very strong signal that yes, indeed, we are open for business. Dagdag pa ng Pangulo, ang Pilipinas sa isang magandang investment destination bilang siyang bansa na may masiglang ekonomiya sa Southeast Asia. Anya, ang kanyang administrasyon ay nakakaunawa sa mga pangangailangan ng mga potensyal na mamumuhunan at gagawin umano niya ang lahat para maitaguyod lamang ang isang matibay na pakikipagsosyo. Jinky Baticados, IBC News.